ng detalyado. Pero, bago natin tingnan, ay ang una nating topic ay ito po. Ang una nating topic ayaw na siguro. Sige lang po. Ang una nating topic ay lest we forget o baka makalimutan natin. Malibang makalimot tayo. Yan po ang ating unang topic. Pero, bago natin tignan, ang konsepto ng pag-aaralan natin ay ang latter rain, ang muling ulan, at anong kinalaman nito sa kasaysayan. Pero bago natin tignan po yun, okay. Okay. Bago po natin yung pag-aralan, sisipin muna po ako kay Ellen G. White ng isang quotation. Ito po yung matatagpuan sa manuscript number 20, 1891 po. Ayun siguro. Sige. Tuloy ka po. Sabi dito ni Ellen G. White, ay ganito. Christ, the great teacher, si Jesus, ang dakilang guro, had an infinite variety of subjects from which to choose. Marami naman talaga si Jesus, alam natin na si Jesus ay master teacher. Pero sabi dito sa quotation ni Ellen White, marami siyang pwedeng pagpilian ng mga subject. Pero sabi dito, sabi ni Ellen G. White sa manuscript ay ito, Christ, the great teacher, had an infinite variety of subjects from which to choose. Napakarami ng subject kung ituturo niya sa tao. Pero pansinin niyo po ito. But the one upon which he dwelt most, sabi doon, yung pinaka-kanyang laging pinagtutuon ng pansin ituro, ayan daw, but the one upon which he dwelt most largely was the endowment of the Holy Spirit. Ang mas gusto niya, ang favorite subject niya sa maraming subject na tinuturo niya ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Grabe! Sabi niya dito, what great things he predicted for the church because of this endowment. Marami siyang inaasam sa church kung may tuturo ito, ang pagbuhos na ito, ng banal na Espiritu. Pero may problema. Tingnan niyo po. Yet, what subject is less dwelt upon now? Ano daw yung hindi masyadong pinag-aaralan ngayon? What promise is less fulfilled? An occasional discourse is given upon the Holy Spirit and then the subject is left for after consideration. Hindi na masyadong pinag-aaralan ngayon ano talagang pagbuhos. Si Jesus, paborito niya yun, and yet, my time, ayun yung masyadong hindi pinag-aaralan today. Hindi ko alam dito po, sa inyo. Ngayon ako nakapunta eh. Pero sa mga napuntahan kong churches, pag tinatanong ko, kayo, ano pinag-aaralan niyo about that rain? Ay, merong idea, pero hindi pa fully grasp. Kaya ngayon, mula ngayon hanggang sa katapusan, pag-aaralan natin in detail. Para tayo mismo, makita natin, okay, ang church na ito'y binigyan ng message, special message, para i-dalhin sa world.
Lalo dito po. Alam natin na itong lugar ninyo maraming kasamang mga ibang denomination. Tama po? Hindi naman natin sila kalaban. Pero, what if kailangan nila yung message na meron tayo as Seventh-day Adventist? Ngayon, kung tatanungin natin, eto po, kung si Jesus ay master teacher at ang favorite niyang subject ay yung pagbuhos ng banal na espiritu, eto ang question, paano ni Jesus tinuturo yun? Paano si Jesus nagtuturo na tungkol sa pagbuhos ng banal na espiritu? Kasi babalikan natin, kasi nga sabi, marami siyang hinahangad sa church kapag yun inaituro ng ayos. Ang dami. Pero sabi nga yung subject na yun ay hindi na masyado pinag-usapan. Ngayon, mag-check tayo, paano nga magturo si Jesus? Siyempre, para malaman natin kung paano magturo si Jesus, tanungin natin ang scripture. Okay naman? Okay, alam natin na si Jesus ay hindi lang si Jesus na teacher nung New Testament ka. Alam natin, si Jesus ay already nasa Old Testament na po. Tama? Siya ang totoong leader ng Israel. Ngayon, i-check natin sa Old Testament. Kung may Bible po kayo, punta po tayo sa Deuteronomy chapter 32. Hindi ko po nilagay dyan ang verse. Kasi ang gagawin natin ay tayo magtitingin sa Bible. Deuteronomy chapter 32. Ang verse natin, tingnan natin, kung favorite ni Jesus yun, paano niya tinuturo? Paano niya tinuturo? Yan po, tingnan muna natin. Okay, Deuteronomy chapter 32. Sino gusto bumasa po? I-check natin. Hello. Yun, mas malakas pala ito. Ito na lang. Okay. Deuteronomy chapter 32. Tingnan natin. Ito pong Deuteronomy chapter 32 ay awit ni Moses. Bago sila tumawid ng Jordan, sabi na, ito yung awit na dapat awitin. Ngayon, aawitin ito ni Moses, pero take note na ang buong Bible, ang tinutukulan naman ay talaga si Jesus. Therefore, itong teaching ni Moses ay teaching ni Jesus. Deuteronomy chapter 32, verse 1. Okay? Ito pong pagkakasabi. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita. At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking mga bibig. Okay. Si Jesus ay nagsasabi na, pakinggan niyo yung aking sasabihin. Makinig kayo, langit at saka lupa. Therefore, humihingi siya ng attend. Tama ba sa version? Oo naman. Lahat naman siguro, pagka sinasabi makinig ka sa akin, humihingi ng attention. Anong kanyang sasabihin? Verse 2. At aking aral ay patatak na parang ulan. Tingnan mo, yung papatak. Yan, papatak. Yung aral niya, yung doktrina ni Jesus, ay papatak daw na parang Ulan. Take note po natin yan. Alam niyo, sa Hebrew, ang word na yan, yung ulan na nandyan ay makak. Mamaya, titignan po natin, ano kinalaman niya sa huling ulan? Eh, hindi ba nakalagay dyan ay huling ulan? Nakalagay dyan ay ulan. Parang, mayroon na tayong clue na kapag pinag-uusapan ang salitang ulan, sumisimbolo yun sa Lottery. wait. Pag pinag-usapan yung ulan dyan, tingnan nyo muna ano ang tinutukoy. Sabi dyan, ang aking blank. Salita. Yan! Yung salita niya, yung mensahe niya, yung aral niya, ay papatak na parang ulan. Ay, bigyan tayo. Ito po yung mahalaga. Kaya ang key text natin ay Deuteronomy chapter 32. Kung nakita niyo po, doon sa inyong bulletin board, yan ang ating key text. Kasi dyan tayo mag-build ng foundation. Para makita niyo po. Ngayon, ituloy natin. Ang aking salita ay bababa na parang hambog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Okay, nakita na natin. Ito po yung Hebrew word niyan. Sorry. Babalik ko lang. Mamaya. Okay. Ang Hebrew word na makar ay ginamit sa salita na tumutukoy sa ulan. Pero sabi niya, papatak niya na parang ulan na parang, ano nakalagay? Parang hambog. Parang hangog. Ba? Hindi tayo nagtataka. Bakit yung ginawa ni Jesus? Bakit yung sinabi na ang kanyang aral ay parang hangog? Kailan mo ba kailangan ng ulan kung ikaw ay magsasaka? Kailan mo kailangan? Kailan kailangan ng... Sino mo dito magsasaka?
target ng ulan ay, ano ang target ng ulan? Patay kapag magsasaka? Ang alin? Very good. Mamaya po, titignan natin isa-isa yan. Pero, para makumpleto natin ang understanding ng lottery, kailangan yung kumpituin itong gabi-gabi. Nag-promote pala. Pero yun ang totoo. Ngayon, tingnan niyo po, yung salitang matar ay may kinalaman po sa huling ulan. Kasi tingnan niyo ito. Ito po, sabi sa Zechariah, chapter 10, verse 12, sabi dito, ask ye of the Lord the rain. Humingi ka ng ulan sa Panginoon, ay yung word na ulan ay matar, pero kailan ka dapat humingi? In the time of the latter-rain. Ibig sabihin, yung word na yun, na nasa Deuteronomy kanina, ay may kinalaman talaga sa huling ulan. At least nakikita niyo po na, kaya pala niya nasabi. Kasi ang ating technique po, ang method po natin pag-aaral na scripture at scripture. Ang scripture, magpapaliwanag sa scripture. May nakita natin. Wait na po, baka sabihin, wala pa siya masyadong practical dyan. Ano nakukuha ko ng lesson pag uwi ko? Maya, sabi na. Pero nakita na natin na ang salita ay parang ulan. Pero yung ulan pala ay konektado sa huling ulan. Therefore, pag titignan natin, ang salita ng Diyos, ang mensahe niya, ay darating sa ina parang ang huling ulan. Hamog tama. Pero, meron tayong i-check dyan. Nung sinabi niya yung mensahe niya parang ulan, nagsalita na ba siya ng mensahe dyan sa verse na yan? Meron, wala pa? May message na ba siya sa Deuteronomy o wala pa? Yan, sinasabi pa lang niya na, makinig kayo. Ang aking salita ay parang huling ulan, pero hindi pa siya nagsasalita ng message. I-check natin yung message niya. Okay naman? Tingnan niyo po, anong message niya? Verse 3. Tingnan mo, magsasalita na yung message niya. Kung ano sasabihin niya? Verse 3. Sapagkat ang ating ihahayag ang pangalan ng Panginoon, kakilain ninyo ang ating Diyos. Okay. Magtatanong ako sa inyo. Nung siya magsasalita na yung message, anong subject ng message? Anong pinag-uusapan? Ha? Ay, walang verse? Nasa Bible nila. Ano yung message? Nung magsasabi na siya na yung message niya parang ulan, at yun ay pampalambot ng lupa. Pero ano ang subject niya? Okay, tama po yun. Ang unang message ng Panginoon na parang huling ulan ay tungkol sa kung ano ang Panginoon. May clue na tayo na pag nag-aaral pa ng huling ulan, ang unang target ay kung ano siya. Ibig sabihin, kung mag-aaral ka ng latter-rain, pero hindi mo siya kilala, wala yung mag-aaral ng latter-rain. Sometimes na-uwi sa ito eh. Ewan ko kung narinig nyo na, may mga tayo nag-uusap yung iba, na-uwi sa ito. Sunday law, pag dumating ang latter-rain, at uusipin niya tayo, hindi ka lang narinig nyo na dito. Pero ang unang message, kung makikita nyo ay message na kung ano si Jesus, kung ano ang Panginoon. Ibig sabihin, ito ang unang lesson. Kung hihingi tayo ng huling ulan, pero hindi naman natin kilala yung mayari ng huling ulan. Kasi sabi dito, sapagkat, sabi sa Tagalog, sapagkat, aking ihahayag ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, ang ayon sa Ecclesiastes 7 verse 1, ay kanyang ugali. Kung sino siya? Bakit ba mahalaga yun? Tingnan niyo po ito. Di ba nagbabasa tayo ng Bible? Anong purpose talaga ba't nagbabasa ng Bible? Hindi naman! Hindi pwede na magbabasa ako ng Bible. Ang magbabasa ako ng Bible para tirahin yung Iglesia ni Cristo. Kasi kung ganun ang purpose mo, mawawala ang totoong purpose bakit ka nagbabasa ng o nag-aaral ng Biblia. Okay lang ba yun? Na kapag ka tinanong, halimbawa, ayoko mo. Halimbawa lang, sino tatay mo dito? Ay, bakit? Ano ka tabi? Okay, ito po. Ano? Okay lang ba na hihingi ka sa kanya ng baon pero hindi mo alam ang pangalan mo? Bakit? Eh, at least nakahingi ka ng baon. Okay, importante, kilala mo siya, pero ang latter-rain din ay, ang unang mission ay ipakilala talaga siya.
Pero may next. Tingnan niyo po. Verse 7. Verse 7. Tingnan niyo po yung verse 7. Alalahanin mo, Wait lang nga. Ibabalik ko lang. Ang mensahe binabasa natin ay sabi ni Jesus ay sa verse 2, yung mensahe yun ay parang ulan. Tama? Napapatak. Pero, napag-aralan natin na yun ay tungkol sa kung sino siya. Pero may connection ito sa 7. 7, ganito po ang pagkakasabi. Alalahanin mo ang mga naunang araw. Isipin mo ang mga taon ng maraming sarilahi. Itanong mo sa iyong ama at sa kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong matatanda at kanilang sasabihin sa iyo. Wait, magtatanong mo ko doon sa dulo. Ano ang unang narinig nyo na salita sa 7? Yan. Ang ano daw po? Okay. Alalahanin ang? Magtatanong po na ako. Pag alalahanin ko ang ano daw? Ang naunang araw, anong subject yan? History. Very good! Galing nyo. Wait! Kanina, sabi natin, kapag nag-aaral ng huling ulan, ang pag-aaralan ay ang kung sino ang Diyos. Pero si Moses, kadugsong pa rin yan, sinama niya ang subject ng Sayang. Anong pinalaman ng kasaysayan ng kung sino ang Diyos at ng huling ulan? Yan ang tatalakan natin yung Diyos. Kailangan ko lang ilagyan ng pundasyon para makita mo na importante pala ang history. Sabi kasi ni Moses, pag lang tatanggapin nyo ang huling ulan, ang una yung dapat malaman ay kung sino siya, pero may kagusto. Sino siya sa kasaysayan natin. At alam niyo ba, na dalawang subject lang sa Bible ang nakakaboring, na nakakapagpatulog, sigurado ko. Ang unang subject ay History. Bible. Sigurado pagka minsan nababasa ka ng Bible, naging ganito. Pero may padalawa. At yun ay kasaysayan. Panahon niya yung kupong-kupong. Sa totoo lang po, baka hindi na natin alam ang kasaysayan. Kasi ang kasaysayan dito, kasaysayan ng Israel, tama? Pero may isa pang kasaysayan ng Israel din. Nabuhay siya noong 1844. Ano sa kasaysayan niya? Ha? Kasaysayan ng Seventh-day Adventist. Alam natin na ang Seventh-day Adventist ang modernong Israel. Kaya importante din sa atin na humihingi ng huling ulan na alam natin ang kasaysayan. Kung anong ginagawa ng Diyos mula pa nung ikatan ng Seventh-day Adventist hanggang ngayon. Kaya lang, hindi mo natin pinitusin ngayong gabi. Dahil sigurado, kung bukas pa tayo ng 5 a.m. matatapos, hindi pwede. Ngayon, wait lang. Ano nga ba ang pagpapala kapag nag-aaral ng kasaysayan? Punta tayo sa mga awit. Mga awit, 78. Pag nag-aaral tayo ng kasaysayan, ano ang meron sa kasaysayan na pwede natin makuha? Awit 78. Alam niyo ba na, wait lang, sa 78, meron tayong malalaman. 78 verse 3. Sige, pakibasa, 78 verse 3. Mga bagay na aming narinig at nalaman, na sinabi sa amin ng aming mga magulang. Wait, kasaysayan din ba yan? Pag sinabi ng magulang? Di ba rest lang ng Deuteronomy? Yan, wait lang po nga. At least nakita natin, ay, kasaysayan yung parang 78. Alam niyo, napakaganda ang sulat ni Ellen White na sinabi niya. Sabi niya ni Ellen White, ang mga tungkol sa kasaysayan na dapat natin pinabalikan. Hindi na naman gano'n. Ngayon, sabi ni David dyan, kailangan talagang pag-aralan kung ano yung mga natutunan ng mga sinaunang tao sa kasaysayan nila. Meron niyang implikasyon sa atin kasi kanina sa Deuteronomy, may kinalaman yan sa pagtanggap ng huling ulan. Wait lang po. Verse 7. Bakit kailangan pag-aralan ng kasaysayan? Anong dahilan? Upang kanilang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Wait! Ano nagagawa na ano? Kasaysayan? Pag inaalala daw?
Oh, wait. Meron pa, wait lang. Ano daw ang nagagawa ng benepisyo ng kasaysayan? Hindi malilimutan. At, ano daw? Pero meron ba na unang salita doon? Upang? Meron. Set their hope. Pag-asa. Yun ang una kong gusto ano. Set their May mga tayo. Nag-aaral tayo ng kasaysayan pero discourage tayo sa kasaysayan. Kaya hindi pag-asa. Ngayon, ang gagawin natin, titignan natin kung anong ginagawa ng Diyos kasi ng minsan ng Marikulan, titignan natin ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist, pero ang ating dahilan, kaya tayo mag-aaral ng kasaysayan ay para magkaroon ng pag-asa. Yun muna, huwag mo na yung iba. Kasi matatatag ka kapag mayroong kang pag-asa. Alam niyo bakit? Tingnan niyo po, sino dito nakaranas na dumating na siya sa punto na parang napaisip siya na kailan gaganang si Jesus? Dumating na. Pag ba ganyan na nag-isip ka, ibig sabihin ba makasalanan ka? Siyempre hindi. Sapat ka lang, honest ka. Panginoon, parang tagal. Dumating na ba sa inyo yan? Kaya kailangan natin klaruhin para magkaroon tayo ng pag-asa ulit. Dahil may mga pagkakataon, pag tumagal ka na sa Seventh-day Adventist, minsan, paunti-unti nang humihina ang iyong sigla sa paghihintay. Tama mali? Kapag tapos punong-puno ka na ng problema, parang minsan naisip mo na, parang hindi ko na gusto maghintay. Parang gusto ko na sumunod. Hindi ko lang sa inyo mo yun ang nangyayari kadalasan pagkamatagal ka na sa iglesia. Pero gusto ni Jesus, bigyan ka ng pag-asa. Ngayon, yun ang unang benepisyo. Mag-aaral ka ng kasaysayan para magkaroon ka ng pag-asa. May pangalawa. Verse 8. Verse 8, ganito po pagkakasabi, upang huwag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno, isang matigas sa ulo at salinlahing mapanghimagsik. Isang salinlahing ang puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Napansin niyo yung verse 8? Positive, negative. Tigas na rin. Bakit tarang kayo na lang sa likod? O lang. Negative yan kapag inulit natin yung kamalian ng nakaraan. Pero positive yan kapag natuto tayo. Ano ang padalawang benepisyo? Ang padalawang benepisyo ay matututo tayo sa pagkakamali ng nakaraan. Tingnan niyo itong sulat ni Ellen White. Sabi ni Ellen White, sabay-sabay po, ready, begin. We have nothing to fear. Stop. Wala tayong dapat katakutan sa hinaharap. Set next. Except as we shall forget the way the Lord has led us. Maliban. Except. Wala kang dapat katakutan kung dadating si Jesus na hindi. Wala kang dapat katakutan kung itong Seventh-day Adventist magpapatuloy. Wala kang dapat katakutan. Maliban na malimutan mo, mapulyan mo, ang alin? Ang paraan o daan ng Diyos kung paano siya nagtuturo sa atin and ang love. And His teaching in our past history. Importante ang mga tinuro niya nung nakaraan para sa dalawang bagay. Magkaroon ng pag-asa at matuto sa nakaraan. Nako mo? Importante ba lang? Sa totoo lang, may mga pagkakataon na posibleng nauulit natin ang kasaysayan kung hindi natin alam ang kasaysayan. Tama ba rin? Posible yun. At gusto ni Jesus na maitama yung tama, yung mali, maitama na. At yung tama ay magpatuloy pa. Kasi, kung hindi, magiging ganito. Unang generation nagkamali. Pangalawang generation nagkamali dahil hindi niya nakuha yung leksyon ng nakaraan. Pangatlong generation, pang-apat na generation, and so on, and so forth. At naniniwala ko nung pagsabi kanina, alam mo yung prayer ni, ano pangalan ng first elder? Jaime. Jaime, yeah. Okay. Alam niyo, narinig niyo yung prayer ni Brother Jaime kanina, ni elder. Ano sabi niya? Alam niyo ba, na yun yung prayer ni Daniel? Sabi ko, hindi man. Nung nakinig ako sa prayer niya, sabi ko, alam, hindi. Kung ano ang prayer natin para hiliin ang huli mo lang. At yun ay kilalamin muna na may nangyari sa nakaraan. Ngayon, ito po gagawin natin para maintindihan ang nakaraan. Kasi hindi nga natin pwedeng ubusin
kukuha lang tayo ng mga sulat ni Ellen White at sulat ng mga sinaunang Adventista para ipakita kung ano talaga ang nangyari noon. Kasi ito na, meron ba sa inyo na nakaisip na ganito, kailan ibubuhos ang uling ulan? Nakaisip na? Ako din. Pero magtanong po ako ng isa pa, yun ba'y naging encouragement sa inyo yung tanong na yun o parang naka-discourage? Discouragement. Sa inyo po? Naka-encourage, naka-discourage? Discourage sa akin. Parang lalo. Encourage at discourage, hindi ko maintindihan na. Pero ito po, yun ang gagawin natin, kaya... Ha? Nakalimutan ko ba? Kaya gagawin po natin, titignan natin ang kasaysayan. And I pray na ito yung mapagbulayan natin. Kasi, ang ano nga ang ating tema? Anong tema? Lest we forget. Uy, hindi yun. Yun ang title natin ng part 1. Latter. The return of the latter rain. Ito yung tanong. Yung lest we forget, diyan mo lang po nakuha. Huwag natin kalimutan ang kasaysayan. Dahil meron niyang connection sa huling ulan. Pero, magtatanong nyo, ano ba yung huling ulan? Baka kasi magtanong ng mga kabataan, bukas. Okay lang? Bukas na lang yan. Yan ang titignan natin. Isa-isayin natin ngayon. Sisimulan natin, kaya may blackboard tayo, maglalagay ako ng ganito. Ay, hindi ko lang blackboard. White. Sorry. Okay. Simulan natin sa ganito. 1849. Sabi ni Ellen G. White, the latter rain is coming. Future hindi. Future. Sa noong 1849, hindi pa dumadating ang latter rain. Parang dadating pa lang. Tapos sabi niya, a few drops have fallen. 1849, meron ng konti. Eh, doon naman talaga sa ulan, na literal. Meron po ng ambon. Sabi ni Ellen White, it is coming, open thine eyes. Imulan mo ang mata mo. Dadating ang huling ulan. Kaya lang, sa mga kabataan, magtatanong niya sigurado na, ano yung huling ulan ni Kuya Roy lang? Saglit lang, bukas yun, para makita nyo. Wait! In 1849 natin. 1849. Okay, latter rain is coming. Next tayo. Next tayo. Pero, ito yung leksyon na kanina. Wait lang po ha. 1851. Basahin natin muna. Ready, go. Many who profess the looking for the speedy coming of Christ are becoming conformed to this world. Oh no. 1849, nag-appeal agad ang Panginoon na parating na ang latter rain. Pero, by 1851, ang nangyari po na ay ang church ay medyo, at wait lang po ha, si Ellen White ay inspired, siya nakakita na ang church ay nagiging makasanlibutan. Sabi ko po kanina, meron talaga tayong makikita mystery. At hindi masama, kundi para tayo matuto sa kanila. Sabi ni Ellen G. White, the words addressed to the Laodicean church describe their present condition perfectly. Alam nyo, bago mag-1851, hindi ginagamit ni James White at ni Ellen White at ng mga pioneers ang Laodicea para sa sarili nila. Sa ibang churches na niya apply. Pero na-realize ni Ellen White at ni James White, kung si James White po, sabi niya, tayo at ang Laodicea talaga. Hindi lang sila. Napansin niya yun nung unti-unti na tumatamlay ang pangaral ng ibang Pilipino sa kanilang tao. Then, ano ang result nung nagiging Laodicea na ang church paunti-unti? Pero alam niyo na, ngayon ay panahon ng Laodicean church. Okay. Pero sa totoo lang po, doon pa ay in-apply niya ni Ellen. Huwag kong ganda, huwag ko natin isipin na, kung sa mga nanonood pa, kung sa mga hindi po. Hindi pa rin makita yung condition talaga ko. Kung ako nagsasalita, anong condition ko? Kasi ilalagay lang naman yung gamot pagka nalaman natin yung totoong condition natin. Tama po? Ngayon, ito ang
ang unang result. Tinignan ko yan sa manuscript 1852. Pero nabasa ko yan sa early writings din. Sabi diyan, you are getting the coming of the Lord too far off. Maraming SDA nagsasabi that time, 1852, na matagal pa naman dadating si Jesus. Yung kanilang pagiging Laodicean at that time, yung panahon na yun, ay nag-produce sa kanila ng kaisipang, matagal pa naman. Eh sabi niya naman, huwag niyo masyadong ilayo na sobrang parang malayo-malayo si Jesus dadating. Wag! Kasi sabi niya, I saw the latter rain was, parang inulit niya yung dito. Tama ba? Noong 1852, sabi niya naman, ang latter rain ay coming ulit. Pero, dinagdagan niya yung sinabi ng 1849. I saw the latter rain was coming as the midnight cry and with 10 times the power. Ibig sabihin, si Jesus, kung titignan niyo sa umpisa pa lang, nakita ni Jesus na kailangan niyo ang latter rain kasi 1851, nagiging Laodicea na kayo, magsolusyon agad ako para iligtas kayo. Makikita niyo, mabait talaga si Jesus. Bakit? Ibibigay niya latter rain na may 10 times power para maalis ka sa Laodicea condition. Yung ganito, alam na agad ni Jesus ang problema, tapos may solution agad siya. Alam niyo, nung una hindi ko kilala si Jesus, sabi ko, pagka may problema ba ako, tinutulungan ba ako talaga ni Jesus? Pero kita ko sa kasaysayan, tumutulong agad siya. May solution agad siya, correct po. Okay, pero by next na year, 1862, sabi po ni Ellen G. White, as the members of the body of Christ approach the period of their last conflict, the time of Jacob's trouble, allow, they will grow up into Christ and will partake largely of His Spirit. Sabi niya, pag bago dumating yung huling pang-uusig na kagaya ng panahon ni Jacob, eh ibibigay sa church ang Holy Spirit para ikaw ay lumago kay. Kasi sabi niya, it is the latter rain which revives. Di ba lagi natin sinasabi na revival and ang makaka-revive pala sa atin ay latter rain. It is the latter rain which revives and strengthens them to pass para makapasa through the time of trouble. Hindi ka na si Jesus. Huwag kayo mag-alala kung nangina kayo. Ang latter rain ko i-revive kayo. Grabe yung mga ni Jesus talaga. Gusto niya kasi, makikita niyo mamaya, alam niyo bang gusto talaga ni Jesus na may balik na tayo sa lahat? Yes. Gusto na. Buhay na ba tayo yan? Hindi pa. Kasi natuloy, yung lolo ko niyan, hindi pa buhay. Sa time nila, gusto na agad ni Jesus na sila ay makatapos na, makalampas na sa mga pagsubok para makauwi. Tingin mo? Hindi naging problema. Ready? Begin. Ministers and people are unprepared for the time in which they live. Ministers, wait up ha. Ministers and people. Hindi prepared. Kung ako titingin yan, parang Genesis at saka si Brother Roy. Si Genesis, pagdami na ng Jay, bababa na tayo ha. Maghanda na, bababa. Kasi pag mababa kami ng mundo, minsan si Jay pa, ayaw ko na. Nakikita ko sa sarili ko din, baka hindi pa ako prepared. Alam niyo, hindi po yan, sampal ni Jesus, hindi nananampal si Jesus. Yan ay pagtawag ni Jesus na, uy, handa ko. Wala ko. Akala na iba, pagka sinasabi ni Jesus ang mga mistake natin, sinasabi na parang pinagagalitan tayo, hindi ito. Pero, yun ang nakita niya. And nearly all who profess to believe present truth are, unprepared to understand the work of preparation For this time. Hindi ko alam. Pero nakikita ko sa sarili ko. Possible kaya ako din ay kailangan ng iba-iba. Hindi ko alam sa inyo, anong tanong niyo sa inyo sa sarili? Kung kailangan ng iba. Yes, tama yun. They are wholly unfitted to receive the latter. Kung papansinin niyo po, wait lang po, mula 1849, parang
ang nangyayari sa relationship ng Diyos at ng tao o ng church. Encourage ng Panginoon, oy, bring natin yung studying, pero ang tao ay ganito, and then, encourage ulit, nasa tao ay 1865. Ngayon, i-check natin, ano ba ang nangyayari sa church at that time? Ano talaga nangyayari? Hindi po. 1879, inulit niya ulit yung sinabi niya noong 1849 at saka 1852. Inulit niya, it is the doctrine ulit, which revives. Alam niyo nung una ko yan, sabi ko buburahin ko yung slide na yan. Sabi ko parang umulit. Si Ellen White, ba't niya inulit yung 1852, tapos 1879, inulit niya. Sabi ko, buburahin ko na lang yung slide na to. Natukso ko kanina umaga, ang galing. Pero na-realize ko hindi. Bakit inuulit ang isang subject? Sino teacher ko dito? Teacher? Ay, hindi lang. Si Mother. Teacher? Okay, pag inulit niyo po ang subject na napag-aralan niyo na last time, ano ibig sabihin niyo? Ano gusto niyo ipa-hiwati? Review. Very good! Itong pagpalakas daw ni Jesus ay nire-review niya ulit para sabihin, huy, huy, huy! Yan ang hope mo, yan ang hope mo, yan ang hope mo! Which means, yun din ang hope natin today. Amen? Amen. Yun ang hope. Tingnan niyo. Ito napansin. Si James White naman, 1881. Napansin niya. Basahin natin. Ready, go! Some of us has Way. Naging parang, papasok na lang sa church, uwi, kung pumati, uli. Wala na. Naging ganun lang. Sa iba naman, care, giving Christ, but little room in the mind. Si James White, tandaan po natin, 1881, si James White ay president ng General Conference that time. Now, sabi niya na, yung iba naman, with others, ready, begin. Giving. It has been yearly learning upon the law and and the prophets, the nature and destiny of man, The messages. an alarming degree of unwavering Christ. Alam niyo sa iba, naging ganito lang. Patunayan natin na sabat sa iba. Patunayan natin na mali ang linggo. At that time, 1881 po. Alam niyo ba na si James White ay namatay 1881 din po. Di ba February yan? Namatay siya August. Carry niya yung burden na parang ang mga kapatiran niya ay humihina na. Dahil yung iba, naging business na lang, yung iba naging care, yung iba na lang ay parang jury na lang ng Sabat, na hindi nakapahingahan kay Kristo. Hindi mo ito sinasabi para nila. Honest. Pero wala natin makita yun na that time, 1881, nangyayari yung gano'n. Na parang daily routine na lang ng Sabat. Worship, ganyan, parang hindi na buhay. Tingnan niyo po kung bakit. 1882, nakita ni James White na parang gano'n. Pero, 1882, ano nangyari? Sabi pa rin ni Ellen G. White, we should pray as Earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. Ano yung sunod? If they needed it at that time, we need it more today. Kung kailangan nila yun noong 1882, mas kailangan natin Ngayon, at ako nagpapasalamat sa church na ito na pumayag kayo ng study na ganito. Sana tuloy-tuloy. Amen? Amen. Ngayon, ano ba nangyayari sa church talaga? Tingnan natin. Ano po? Pinaipin nyo na. Noong 1893, sabi ni Ellen G. White, it is unbelief, worldliness, unconsecration, and ano Strive. sa Tagalog? Strife? Sa church ay nagkakaroon ng hidwaan. Parang na-realize ko ganito. Possible pala na kung ang church ay nag-aaway, ang laterin ay kung nag-aaway sa church. Hindi ko po alam dito, pero ito sinabi ko sa church namin. Kung ang church natin ay mahahati, paano natin yung may pagpulot namin? Possible na kung nag-aaway-away sa church or sa pamilya.
Kasi church din ang pamilya. Basic unit of, society, family. Kung nag-aaway ako sa pamilya, na yung dapat sana magkakasama sa iisang katotohanan, eh sila pa ang nagbabangayan. Possible, nang lahat na rin ay naitulad. I pray na ngayong papasok ang 2025, Five. mas united ang church na hindi na mag-revive sa atin. 1886 naman, nilalagay ko lang po dito 1883 at saka 1886. Ay, hindi ko po, sorry, mali po itong pasensya na. Iimbitahan ko lang po kayo sa susunod, lapit po kayo, huwag kayo mahiya. Malito ako magsulat. Kaya yun, malito ako ito makinasulat, pasensya na nga. Wait lang po. 1886 pakibasa po, ano pa ang nangyayari sa church at that time? Alam niyo ba, ang evangelism natin dati ay ganito. Nabasa ko lang po yan sa sulat niya at sa book niya na yung isang book na gusto ko i-promote dito, The Return of the Lateran, book po siya na mataba about history ng SDA. Super detailed. Alam niyo ginagawa po nila, nung that time evangelism nila, ganito gagawin nila. Hahamutin nila yung isang church, Baptist. Hahamutin nila yung debate. Tapos kapag natalo sa debate yung kalaban, kukunin nila yung church ng kalaban. Sa ganun dumadami ang SDA. Napansin niyo ni James White, kaya sabi niya, parang hindi na nagiging kagaya tayo ni Kristo na binibilang hard, kundi nilalabanan lang sila ng... At kasi, eto po totoo, alam niyo bakit magaling ang SDA at that time? Kasi, kaya natin patunayan, Bible lang na hindi kundi. Pero naging ba parang ganito? Naging, sabi nila. Kasi talo eh. Napansin ni Ellen G. White. Si Ellen G. White na punta dito si James White. Sabi niya, some, hindi naman lahat, meron pa rin namang nagtuturo ng tama, pero some have educated themselves as debaters. Isa rin pala yung sa, hindi ko alam sa inyo, addict po ako dati sa debate. Nanonood ako yung political science sa aking kurso, kaya lagi ako mahilig sa debate. Pero napansin ko hindi na ako kasi kagaling ni Kristo. Nakita ko parang nalimaw ako, lalo pagkain ng pinag-usapan, pag hindi ka talaga makakumbinse, gagamitan kita ng Isaiah 66, verse 13 hanggang 17, para kumbinse ka susunodin sa Pero magpasin ako, panalo ako, pero naging ko ba yung heart ko? Hindi. Napalagot ko ba? Hindi. Ano gawa na natin rin? Ano gawa na natin rin? Palagutin ng lupa. Anong simbolo ng lupa sa Matthew 13? Puso. Ay kung para tumanggap ng natin rin, kailangan ako rin mismo lumambot ang puso. Pero kung debate, kadalasan kasi sa debate ang nangyayari doon sa pakikipagtalo kinasusuklaman yung kalaban. Parang gano'n. Parang sa halip na magdala ka ng totoong katotohanan, parang naghahanap ka ng away. Kadalaman ito yung sa amin. Nakalaban na yung Iglesia ni Cristo at saka Diabag. Ako, nakinig ko ng dugunang. Hindi ko alam. Islam spirit. Sabi niya yung isa yung sa harap sa lahat. Masama bang tindigan ng katotohanan? Hindi. Pero kung debate na yun, please. Tingnan niyo po. Ito ang nangyari sa time ni Ellen G. White. Dahil debate na ang nangyari, we have left out, ito po isang Faith and Works, page 15, we have left out Christ and His matchless love and brought in theories and reasonings and preach. Kahit sermon po, parang debate pa rin sa time nila. Hindi ko alam. Pero sometimes may mga ganun. Nandun ka sa pulpito, ang kausap mo yung mga kapwa mo SDA, pero dalang maisip yung pakipag-debate sa iba, na dala mo yung espiritu. Nang pakipag-debate ka. Pero pang isa,
kumisan yung pagsunod natin sa utos parang obligasyon. Ikaw, bukas. Saka Tao, katungkulan. tao. Kaya nga yung natin yung rain, yun ang magpapalambot ng lupa, yun ang dapat maranasan ng puso natin. Amen. And then, matibay ka. Okay. Salamat sa Panginoon. Dahil kay Kristo yun, hindi sa sarili. Okay. Yan ang mga nangyayari at that time. And then, anong sabi ni Ellen G. White? Dahil yun nga, di ba sabi ni Elder, anong sabi niya kanina? Yung pagsunod ay parang naging obligasyon na, hindi gawa sa puso. Eto po nangyari, tingnan niyo po. Sabay-sabay, ready, go! We have been at work on the law until we got as dry as the hills of Gilboa, without dew or rain. Sa sobrang pagdiin sa loob, walang masama. Dahil ang ulo talaga hindi matatanggal. Amen? Amen. Tatanggalin ka kung saan? Hindi. Pero nasobrahan ng diin to the point na naging argument na lang ano. Sumunod ka. Pag hindi ka sumunod, masunod ka sa internet. Magsimba ka. Kung hindi ka maligtas. Naging ganun na. To the point na naging kagaya tayo ng bundok ng Gilboa. Iyan pinapabasa sa 2 Samuel chapter 1 verse 21 na wala na ulan. Pag wala ng ulan, ang lupa ay at kung tuyo na siya, ano siya? Yung puso ay naging matigas. And sometimes, hindi madala yun sa pamilya. Ang nagiging matigas na ang puso to the point na hindi napapakinggan ang punto ng anak. Ako lang tama dyan. Anak lang. Naging ganun na. Ako, nagapil na ako, nakayak na ako. Next. Tingnan niyo. By 1887, ano na po? By 1887, sabi ni Ellen G. White, we must get ready. Kanina, 1849, pansinin niyo po, the latter is coming. Pero by 1887, sabi na ni Ellen White ay, we must get ready for the latter rain. Bakit kaya nasabi ng we must get ready? Sabi nga, you may think that the work you are doing now is lost. But I tell you, it is not lost. Parang sinasabi niyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Ellen G. White, kung kayo dry, hindi pa kayo hopeless. Kung dry lang tayo, kung nararanasan natin na ang ating spirituality ay parang tuyo, sabi ni Ellen G. White, hindi ka pa hopeless. Kasi kahit, alam natin, itong 2024, hindi ko lang dito po, pero sa Palawan, nakaranas kami ng 7 buwan na tagtuyot. Dito, ganun din. Wala. Wala. Hindi naman. Ayun na. Sige. Kahit tag-init, Sa Palawan, 7 buwan po na kami po'y pagkatapos ng klase, igid kami ng tubig sa batis. Yan ang kami. Alam nyo, kahit pala gaano katigas ang lupa, pag bumagsak pa rin ang ulan, lalambot yun. Si Ellen G. White, ipinapakita na kung ikaw ay nag-iisip na wala ka ng pag-asa, lalambot pa rin ang puso mo kapag nabasa ng ulan. Kaya may hope ang church. By 1888, ito pong 1888 ay napakahalaga. Wait up ha? Sino po may ganito? Sabay? Yes. Okay. Alam nyo ba na itong last day events, pag tinignan nyo itong dulo, itong dulo, pag tinignan nyo, meron makabasa kayo na 1888, prostrated that rain. Hindi ko alam kung anong page to? Dulong-dulo po. Makikita nyo, mapapansin nyo, bakit prostrated? Ito po ang dahilan. I-share ko lang sa inyo. Noong 1888, ito po, ilalagay ko sa pinakamalaki, 1888 po, nagkaroon ng General Conference na ang pinag-usapan ay tungkol sa righteousness by faith. Pero alam niyo ba, noong 1888 ko, itinabasa ko lang sa article na nabasa ko, si Senator W.H. Blair ay nagpasa ng kauna-unahang Sunday Bill. Eh bakit hindi naging Sunday Law? Kasi
kinontra ng isang Seventh-day Adventist din sa Congress. At ito po, partida. Lahat ay Sunday giver versus isang SDA. At alam niyo, sabi ni Ellen White, katabi niya kasi si Jesus. Mamaya, makikita niyo kasi siya. Pero sabi ni Ellen White, bago kasi ang General Conference nagsimula ng October. Yung General Conference ng 1888 na nagsimula ng October. August pa lang, sabi ni Ellen G. White, all selfish ambition should be laid aside and you should plead with God for His Spirit to descend upon you as it came upon the disciples who were assembled together upon the day of Pentecost. Sabi ni Ellen White, bago mag-conference, mag-gather na kayo. Parang sinasabi niya na, that year is the outpouring. Kaya get ready. Kaya hindi nyo masisisi na meron ganong chart dito sa likod ng account na Talalas de Events. Sino nakabili po nito? Nakabili. Meron. Tingnan niyo po sa inyong bahay. Nandun. Pero, nakalagay doon, frustrated. Bakit? Mamaya, titignan po natin. By 1888, October 11, magsisimula ng General Conference, sabi ni Ellen White, basahin mo na rin. Baptism of the Holy Ghost. Sabi ni Ellen G. White, ang pagbuhos ng lateran doon sa meeting nila noong 1888 ay darating. Wow! Wait lang, alam niyo yung implication? Posible pala sa time nila, bago tayo ipanganak, maibuhos na ang Lateran. Spirit o lateran. Alam niyo nung una ko nabasa, na-excite ako. Biglang sumayang, ay, pwede pala talaga. Ibubuhos talaga ni Jesus ang lateran. Maniwala tayo. Pero, ibubuhos yun sa pamamagitan nitong dalawa. Pakibasa po, ready, go. The Lord in His great mercy sent a most message unto His people through elders, Wagoners, and Jones. Noong 1888 po, nagpadala si Jesus. At mababasa po niyo yun dito sa chapter ng Loud Cry. Ito po, sabi ni Ellen White, noong 1888, nagpadala ang Panginoon ng pinakamamahaling pabalita dahil sa kanyang awa sa pamamagitan ng dalawang tao. Si Jones at si Wagoner. Hindi ko alam kung narinig nyo na yan. Narinig nyo na yan kay Pastor Brian, di ba? O, sige, okay lang. Okay na po. Si Jones po ay isang sundalo na umalis sa pagiging sundalo para maging Seventh-day Adventist po. Isa siyang sergeant, pero umalis siya nung nagpabinyag siya. At alam niyo ba na siya ang tumayong mag-isa para kalabanin ang Sunday bill, hindi pa law. Kasi pagka hindi pa law, bill ang tawag pa doon. Kaya namatay ang Sunday bill dahil pinigilan ni Jones sa Kongreso. Pinadala ng General Conference si Jones para pigilan niya. At ang boto ko ay hindi natuloy na Sunday law. Bakit? Kasi gusto pa rin ng Diyos na mahilot ang bunga. Pinipigilan. Di ba yung apat anghel? Yung sa Revelation 7, pinipigilan ba? Hold pa rin. Dahil sa awa, the Lord is witness. Tingnan niyo po yung message nila Jones at Wagoner. Sabi ni Ellen White, yung message na yun ay, it is done. Yung daw message na yun ay third angel's message at yun daw ay ipoproclaim with a loud voice and ano sunod? Attended with the outpouring of His Spirit in the Ang large rin pala ay ibubuhos kung tatanggapin ang message. Kagaya sa Deuteronomy kanina, ang ulan ay salita. Ibig sabihin, para malaman mong tatanggap kaya ako ng latter rain, kailangan mo malaman ano ang message ng latter rain. Kasi may message, kasi sabi mo doon, pag yun ay preach, dadalo ang outpouring in a large measure. Ibig sabihin, hindi lang po ito nag-pray tayo, Panginoon, padala mo ng Spirit. Meron din tatanggapin message. At tingnan niyo po ito. Ang problema, noong 1818 po, itong nangyari. Si Jones at si Wagoner nag-preach na tungkol sa righteousness by faith. Ang akala ng mga kasama nilang pastors ay tatanggalin ang kautusan. Kaya sabi nila, lalabanan namin yan, baka tanggalin ang kautusan. Dahil kakadepensa ng kautusan,
kayo nagbigay ng tamang mensahe na hindi matatanggalin ng kautusan, kasi pag itibayan nyo ng pananampalataya, and righteousness ay by faith, ang ginawa nila, the spirit and influence of the ministers generally who have come to this meeting, doon sa meeting na yon, is to discard life. The spirit which has prevailed at this meeting is not Christ. Yung akala nila, dahil kakadepensa nila sa mga nakakalaban nila, na-apply nila dun sa dalawang na pinadala ng Panginoon para magbigay ng mensahe, dahil akala nilang tatanggalin ang kautusan, na-reject ang message. Pero balikan natin, ang sabi niya, ang outpouring. Ito. Pero na-reject. Sabi nga ni Lord sa sunod, if the ministers, kasi ayaw nilang tanggapin, dahil ang inisip nila, baka tanggalin ang kautusan. Sabi nga, if the ministers will not receive the light, I want to give the people a chance, yung church members. Kasi yung general conference ng 1888 ay general conference ng mga pastors at ministro. Pero sabi niya, kung ayaw nila, bigyan natin ng pagkakataong matanggap ng tao ang message. Kaya ang ginawa nila, si John, si Wagner at si Ellen White, umiikot sila sa Waterbury, sa California, inikot nila para i-share ang message at eto ang na-realize ng isa sa mga messengers doon. Sabi ni Stephen Haskell, si Stephen Haskell po ay isa sa mga editor ng Review and Herald that time. Sabi niya, can it be true that we are really in the midst of the outpouring of the Holy Spirit? Sabi niya, talaga? Tama kaya si Ellen White na nandun na tayo sa kalagitnaan ng pagbuhos? Ang lang ng pioneers na sa kanilang panahon, during 1889, ilagay natin, natapos na yung ministers, yung General Conference, 1889, dahil ayaw naman ng mga ministers na lakanan nila ay tatanggalin ang kautusan, sabi ni Haskell, totoo ba na talagang nasa outpouring na tayo? Kaya siya hindi makapaniwala. Grabe. Tapos sabi niya, which will increase in power and extent until it swells into the loud cry of the third angel. Naniniwala siyang pag binuhos ang Holy Spirit, loud cry yun. Hindi po, sabi naman na itong isang Adventist pioneer, noong 1891, my lonely brethren, mga nati-discourage ang brethren, make a desperate effort to reach our camp meetings and institute at least. Bakit kaya? Sabi niya, attend our general meetings, pray without ceasing, drink in Lateran. pero yung mga pioneers that time, alam nila na pag may gathering, ipupur out ang Holy Spirit. posible pa lang tumanggap ng message. Amen. Na mariribay. Ibig sabihin, hindi aksidente itong ating pagtatagpuan dito. Mga kapatid, baka, hindi ko alam. Posible, ibigay na yun. Tingnan mo. Sabi ni Jones, yung isa sa mga binigyan ng message, Sister White says that we have been in the time of Lateran since Minneapolis meeting. Ay, yung Minneapolis meeting po, ay kung 1888. Sabi ni Jones, since 1888, nasa time na tayo ng Lateran. At alam niyo ba, na hindi siya sinaway ni Ellen White. Kung mali si Jones, dapat sabihin niya, oops, huwag mo sabihin yan. Pero hindi siya sinaway. Dapat sinaway. Hinanap ko kung binasa ko po para malaman kung sinaway. Wala akong nabasa. Hindi siya sinaway. Tapos, yung kasama niyang isa pa, hindi si Wagner, meron pang isang kasama, isang principal naman ng Seventh-day Adventist Schools, principal ng Battle Creek College, sabi niya, I think, 1893, that for 4 years, we have been in the time of the Lateran and that God has wanted to pour out His Spirit that these gifts might be restored, that His power might go with power. Alam niyo kung bakit po mahalaga yung 1893? Hindi ko alam kung sino po dito ang mahilig magbasa ng history ng 1893. Pero bilangin niyo lang po, 1888 hanggang 1893,
Pag tinignan niyo po yan, sa history ng Amerika, sunod-sunod ang Sunday Bill na ipinopropose. Opo, hindi lang yung kay W.H. Blair. Kay W.H. Blair, nagsimula ang pag-propose. Pero si Jones ay laging tinatawag sa Kongreso para pigilan yun ng solo. Hindi ko alam kung anong kanyang argument dun sa Kongreso, hindi ko mabasa. Pero alam nyo ba na sabi ni Ellen White, ipadala niyo si Jones. Sige, pag nag-ano ulit, padala niyo. At, sa totoo lang, pinipigilan ng Diyos na ang Sunday Bill ay maging Sunday Bill dahil marami pang dapat abutin ng message ng righteousness. Ay, marami pa. At alam niyo kung bakit ako masaya ko? Kasi nung una ko nabasa ito, alam niyo bumuhay sa akin ng sigla. Sabi ko, ang church na ito, ang Seventh-day Adventist, bagaman mahina, bagaman minsan ay tumatalikod sa Panginoon, pero siya pa rin ay gagamitin kung payag siya. Kung payag siya makipagkasundo sa mga isa. Tingnan mo. Itong si Taylor Bunch ay isang historian na pastor. Ang book niya ay sinulat noong 1930s, The Exodus and Advent Movement, page 17. Sabi ni Taylor Bunch, the message of righteousness by faith was preached with power for more than 10 years. More than 10 years ay 1888 plus 10 equals 1898. sa time na ito, pinipreach ang righteousness by faith, pero yun din ang time na gusto na ni Jesus ibigay ang latter rain. Sabi niya dito, this message brought the beginning of the latter rain. Pero, kung tatanungin natin, kung naibigay na pala, bakit dito sa book na ito nakalagay, frustrated? Ano sa Tagalog ang frustrated? Nabigo. Bakit nabigo? Tingnan niyo po kung bakit nabigo. Sabi ni Ellen G. White, 1896. Sinulatan niya si Uriah Smith, 1896. Sabi niya, an unwillingness. Yung mga ministers at that time ay ayaw pa rin tanggapin. Kahit na pinakita na nga, yung message na yun ay yun ang most precious message, tinatanggihan pa rin. Dahil sa takot na baka ang kautosan ay alam mo, may tamang lagay ng kautosan. Natalakay ko po yan sa Dubai. May tamang lagayan siya. At kahit hindi nyo depensahan, hindi talaga yung matitibay. Pero yung pag-aayaw natin sa righteousness by faith, na akala nila ay tatanggalin ang sa putos. Sabi dito, lay at the foundation of a large share of the opposition manifested at Minneapolis against the Lord's message through Brethren Wagner and Jones. By exciting that opposition, ito yung malungkot na part. Dahil nga, nilalabanan yung message, dahil akala tatanggalin ang kautusan. Anong sunod na salita? Satan Succeeded in shutting away from our people in a great measure the special power of the Holy Spirit that God longed to impart to them. Pero dahil akala nila sa message ay, uy, baka tanggalin ang kautusan yan. Napigilan yung message. Napigilan ang lahat. And the light that is to lighten the whole world, yung message na yun, was resisted, and by the action of our own brethren has been in a great degree kept away from the world. Alam niyo muna ko naisip? Sorry. Malubos na salita. Sorry. Posible ba yun na pag may nagturo dito na si Jesus ang iyong katwiran, ang pagsunod mo sa kautosan, hindi yan ang basihan ng iyong kaligtasan. Posible ba may magalit na, ano yung ko sabihin kapatid, wala kang kautosan? O hindi yung tinutukoy ko. Ang sabi ko, hindi na basihan ng kaligtasan mo, si Kristo. Eh, anong bisa na, wala kang kautosan? Baka posible ba mapapalit ka naman? Hindi ka kakalit ng kautosan, pero kung yun na gagawin mo, kaligtasan mo. Hindi mo maliligtas na. Ang kautosan ay yun yung katwiran, pero makukuha mo yun kay Kristo.
Pero hindi ng kaligtasan. Hindi ng basihan. Tignan niyo po. Wait lang. Sabi ni Taylor Bunch, why did not the latter rain continue to fall? Kung ang latter rain pala ay nandito, na sinubukan ni Jesus, na i-pray, i-pour out, bakit hindi tumuloy? Bakit ngayon wala? May latter rain ba? Bakit wala? Ang dahilan, because the message that brought it ceased to be preached. Napatigil ang message ng righteousness by faith. It was rejected by many, and it soon died out of the experience of the Advent. Pwede pala yun, na baka yung righteousness by faith ay hindi na natin nararanasan. Paano bumalik? Dahil ang title natin yung sa kabuuan ay The Return of the Latter Rain. It can begin again only when the message that brought it, mababalik lang yun kung yung mensahe It's that brought it revived, then is revived and accepted. kung tatanggapin natin ang katwiran na buo ni Kristo. Kaya bukas at sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yung message ng Latter Rain para magbalik ulit ang Latter Rain. Alam niyo kung bakit po? Tingnan niyo to. Last is not two slides. 1899. Sabi ko kanina dito, 1898, 1899. Sabi ni Haskell, kasi kahit siya, nalungkot siya nung ang message ay hindi masyadong tinanggap. Isa siya sa mga tumanggap. Anong sabi niya? Ready, go! If the people of God had been gone to work after the Minneapolis meeting, the world could have been warned 2 years and the Lord would have come. Sabi ni Haskell, kung na-preach daw o tinanggap, kung hinayaan ng bayan ng Diyos na yung message ng 1888 na pinadala ka na John sa Tuwagunan ay pinabayaang tanggapin ng tuloy-tuloy, hindi po isang beses, tuloy-tuloy. Sabi niya, kahit 2 taon lang, may pipreach yun. At anong sunod? The Lord would have come. Wait. Alam niyo kung bakit mahalaga yan? Alam niyo bang 1898 nagdidigmaan ang Kastila at ang Amerika dito? Panahon to ni Jose Rizal. Diba? Namatay si Jose Rizal 1896. 1898 nagkaroon ng digmaan ng Espanyol at Amerikano at ibinenta ng Espanyol ang Amerika sa Amerika ang Pilipinas. May kinalaman. Ibig sabihin, hindi na dapat hindi na sana mangyayari ang World War I at saka World War 2. hindi sana. Pero nandito na tayo. Wala tayong mangyayari. Alam niyo ba sa ayon si Ellen White dyan? Last quotation. 1903. Wait lang po. 1903, wait lang po ha. Tapos na siyempre ang digma ang Espanyol-Amerikano. Alam niyo ba, alam ni Jones yun? Dahil nagbabasa siya ng balita. Binasa ko yung nakaraan. Binanggit ang Pilipinas. Wait lang po. 1903, kailan ang World War I? Sino nakakalam? World War I. Kailan po? World War I? Anong taon ng World War I? Ha? Wait. History. Kailan ang World War I? Saan mo nakakalam? 39? Sabihin ko, sino na? Yes. Ito. 1914. Buhay pa si Ellen G. White yan. At alam niyo po, ang isa pang nangyari noong 1914, ang Iglesia ni Cristo ay natatag dito sa Pilipinas. Bago mag-1914, ay yung World War II, kailan? Yan, dyan tayo tatama. Okay. Pero, alam natin na ang 1946 ay patapos na ang World War II. 1942 ang simula.
taon mula 1903 sa 1940? Ilang taon? 11 years. Okay, pabalik tayo ng 11. Basahin niyo po ang sinulat ni Ellen G. White sa General Conference, Daily Bulletin, March 30, 1903. Sabay-sabay po. Ready, begin. I know that if the people of God had preserved a living connection with Him, if they had obeyed His word, they would today be in the heavenly Canaan. Full ng full ang lattering at nagkaroon tayo ng living connection with God. Sabi niya, ngayon, 1903 na, hindi ngayon 2024. Siyempre, sa panahon niya, 1903, they would today be In heavenly Canaan. hindi na nagagaan sana. Kung na-outpour ng buong buo ang lattering at nagkaroon ng patawaran sa church, tapos na ang gawain.